Muli po, magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po ay pangunahan ni Pastor Ed po. Okay. Magandang gabi na magmuli po sa inyong lahat, mga kapatid. Okay. Kamusta na po kayong lahat? Yan po sa inyong mga tahanan. Okay naman po. Okay. Ang participants po natin ay nasa 21 sa oras na ito. Ano po? At muli Good morning, po natin, ate. Okay, may nagsasalita po. Ako po. Okay, sige po. Mute po natin ha. Okay, bago po natin simulan ang pangatlong bahagi na pinag-aralan po natin nung nakalipas na unang linggo po at unang araw ng Biyernes at hanggang ngayon po dahil ang ating pong senior pastor ay marami pong inaasikaso busy po siya, kaya po ipagpapatuloy natin ang pagbabahagi po ng magandang balita tungkol kay Apostol Pedro. Okay, lalaktawan ko na po babalikan ko lang po itong Roman number 6. Okay, ang tugon sa ating kaligtasan. Sa atin po ba mga kapatid? Nagtatanong po ako kung ang kaligtasang kaloob sa iyo ng Diyos ay tinanggap mo noon o ngayon o sa mga darating na mga araw, ano po ba ang maaari nating tugon sa kaligtasang ito? Yan po ay isang katanungan po sa bawat isa sa atin. Sige po, bago natin ipagpatuloy po ito, tayo muna po'y manalangin na nagpapakumbaba sa Diyos. Dakilang Diyos na banal, buhay, makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, Panginoon, nais po namin at hinihiling po namin sa iyo. Nagsusumamo kami, nagpapakumbaba sa paanan ng iyong trono. Humihingi sa iyo ng tulong na ikaw po ang siyang magturo sa amin upang lubos naming maunawaan ang iyong buhay at mabisa at makatotohanang salita. Inaamin namin na kami po'y kapos sa kaalaman, ngunit ang instruction mo po, Panginoon, at tuntunin sa amin ay humingi sa iyo. At kami iyong bibigyan. Kaya po, Ama, tulungan mo kami at maunawaan namin ang bawat salita na amin pong pag-aaralan sa gabing ito. At nais namin na ikaw po ang magpakahayag. Ikubli mo po ako, Panginoon, bilang tagapaghatid ng iyong mensahe sa iyong likuran at ang dakila mong presensya ang siya pong mahayag sa gabing ito. Ikaw po ang aming pararangalan, dadakilan, pasasalamatan, magpakailanman. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu ng Diyos. Amen and amen. Ano po ba ang tugon natin kung nasa atin na ang kaligtasan, mga kapatid? Tingnan po natin sa mga talatang ito. Bilang pagbabalik tanaw,
basahin po natin. Isaalang-alang ang ating sarili at maging mahinahon. Maingat po ha, maging mahinahon. Maging maingat tayo, okay? Bibigay na po ako sa inyo, no? Para makapag-ingat po tayo at maging kalugod-lugod sa atin bilang mga pinili at iniligtas ng Diyos. Kung papaano tayo dapat mabuhay. Mamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Isaalang-alang ang ating sarili at maging mahinahon. Sa isip, sa salita, at maging sa ating mga gawa. Verse 13, kaya nga ihanda ninyo ang inyong isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Pangalawa, letter B, isaalang-alang natin ang ating tagapagligtas, no? Remembering God, our Savior, mga kapatid. Huwag po natin siyang aalisin, no? Sa ating isip at sa ating puso. Lagi natin isa sa alang-alang, sasariwain sa tuwina, ano po, yung ginawa niyang pagliligtas sa atin. Napakalalim po nun, mga kapatid. Kung papaano tayo pinahalagahan ng Diyos. Yung habag ng Diyos sa atin bilang mga taong makasalanan, no? Di man karapat-dapat na tumanggap ng kaligtasan, pero dahil sa habag ng Diyos sa atin, mga kapatid, tinanggap natin ang kaligtasan. Hindi po nagsimula ang lahat ng iyon. Kung hindi ang binhi ng pananampalataya. Siya rin po ang naglagay sa atin, nagbukas sa atin, sa mga mata natin, sa ating isipan, sa ating puso, siya nagbukas para makamtam natin ang pananampalataya. At dahil sa pananampalataya, tinanggap natin ang kaligtasan. Ang buhay na pag-asa sa ating mga buhay. Mga kapatid, dahil sa Diyos na pumili sa inyo, tingnan niyo po ang Diyos na nagbibigay siya ng mga kautusan sa kanyang bayan. Sa mga mananampalataya, sa bayang Israel, nagbigay po siya ng mga kautusan. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal. Kautusan, instruction, no? Iba't ibang tuntunin at batas ng Diyos sa kanyang bayan. Mga kapatid, dahil ang Diyos na pumili sa inyo, sa ating lahat, ay banal. Ang instruction po at kautusan ng Diyos, dapat din kayong magpakabanal. Sa mga talata pong ito, basahin po natin. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Mga kapatid, sa ating pamumuhay, binigyan tayo ng instruction ng Diyos. Bilang bayan ng Diyos. Bilang ang Espiritu ng Diyos ay nakikipamuhay sa kanyang mga tao. Tulad natin.
Sabi po diyan sa verse 16, nasusulat, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Yan ang nais ng Diyos na maging buhay natin. Bilang mga taong pinagkalooban ng kaloob ng Diyos, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Kaya po ang Diyos, makikita niyo po, hindi kanya talaga pababayaan. Hindi kanya iiwanan. Lahat hangga't maaari, siya po ang magsisilbing gabay sa atin. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo. Sapagkat ako'y banal. And Leviticus po, tignan po natin ha. Leviticus chapter 11 verses 44-45, panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili. Tingnan niyo po ang nais ng Diyos, nakakalugod na buhay sa mga taong iniligtas ng Diyos. Ang nais ng Diyos, ito ang maging buhay ninyo, panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili. Sapagkat akong si Yahweh, ang inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. Hallelujah! Yan po ang nais na pamumuhay po ng mga iniligtas ng Panginoon. Susunod. In Leviticus chapter 19, 1 and 2, sinabi ni Yahweh kay Moises, kung naaalala niyo po, no? Sabihin mo sa buong sambahayan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Tingnan niyo po ang mga kautusan ng Diyos sa bayang Israel at sa bayan ng Diyos sa atin bilang mga Gentiles. Hallelujah. Sabihin mo sa buong bayan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Hallelujah. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo, mamuhay kayo ng may takot, paggalang, pagsunod sa Kanya, sabi po sa mga talata po ito. Walang kinikilingan ng Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, ang nais na Diyos na buhay natin, mga kapatid. Mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Uunawain po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Sa aklat po ng Kawikaan, para malaman po natin, no, kung ano yung binabanggit po doon, takot sa Diyos. Hindi po yun yung nakakatakot, no? Hindi ganun po, no? Para tayong namangha, no? Hindi po ganun, no? Sabi po diyan sa Kawikaan, Kabanata 1, talatang 7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang, sa mga hindi po nakikinig. No? Ang instruction niyan po ay wala sa kanila. Pero sa mga nakikinig po, yan po'y nagmumulang at pinagmumulan ng karunungan. Walang halaga sa mga mamang aral at mga saway. So diyan po, titignan nyo kung paano mamumuhay po yung mga banal. Para makita nyo po dito, no, sa mga talata pong ito. No? Sabi po sa Job 28:28, at sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan. Wisdom po, pag nakikita nyo pong iginagalang na ninyo ang Diyos,
sa inyo bilang mga mananampalataya, bilang bayan ng Diyos. At pagsunod, yan po ay panimula ng karunungang inilalagay ng Diyos sa mga mananampalataya. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa mga ipinag-uutos ng Diyos na mamuhay na may kabanalan. Kapag po yan ay sinusunod natin sa buhay ng mga mananampalataya, yan po ay simula ng karunungan. Litin ko lang po, at sinabi niya sa tao ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan, at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Amen? Tingnan niyo po, no? Yan ang nais ng Diyos na pamumuhay ng mga taong iniligtas ng Diyos. Ang mamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag alam niyo pong masama at pawang kasamaan po, kasamaan ang inyo pong masasalubong, o masasagap ng inyong tenga, makikita ng inyong mata, pawang kasamaan. Abay, dumistansya na po tayo, mga minamahal kong kapatid. Sinasabi niya, at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Wag po kayong papaisa. Maging pangalawa, pangatlo. Wag na po. Kaya po sabi niya, talikdan ninyo ang paggawa ng kasalanan at tumalikod. Yan po'y ipinangaral na sa simula't simula pa. Talikdan ang paggawa ng kasalanan, mga kapatid. Hallelujah. Tingnan niyo po, may pangako ang Diyos, ha? Hindi po nagbibigay ng kautusan, batas at tuntunin ng Diyos sa kanyang kapamilya, sa atin po, no? Bilang mga pananampalataya, bayan ng Diyos, kapamilya ng Diyos. Sabi po dito sa mga talatang ito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Pangalawa, ang pagkilala sa banal ng Diyos ay may dulot na kaalaman. Tingnan niyo po, kapag sinusunod natin ang Diyos, iginagalang natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, may dulot na kaalaman. Kaya po tingnan niyo po, no, ang Diyos hindi magbibigay ng kautusan kung hindi dapat ipakita ng bawat isa sa atin sa ating mga gawa. Mga kapatid, sabi nga ni Kuya Ray, narinig ko kanina, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patayin na pananampalataya. Ngunit ang pananampalatayang may kalakip na gawa ay buhay. Buhay ang Diyos. Buhay na pananampalataya. Sapagkat sumusunod po siya. Iginagalang niya at sinusunod ang salita ni Yahweh. Amen. Diyan po yan. Makikita niyo po, ha, kung paano tayo sinasamahan ng Diyos para maging maayos ang ating pamumuhay. Bilang mga pinili ng Diyos, kayo, ako, tayong lahat nananatili sa salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi tayo pinababayaan ng salita ng Diyos. Hallelujah! Okay, kaya papahalagahan po natin, no? Okay? Sa pamamagitan ko, promise po, tignan niyo po, no? Balikan po natin, no? Yan, sa Kawikaan, verse 11 po, ha? Balikan natin. May promise ang Diyos. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw dahil sa akin, sabi ng Panginoong Yahweh, lalawig ang iyong buhay. Pambihira para tayong
para tayo talagang anak ng Diyos. Hindi maaring walang kalakip na kaloob ang Diyos sa atin. Ang nais ng Diyos, okay, sumunod at igalang natin ang salita ng Diyos. Sabi niya sa verse 11 ng Levitico, sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Wow, thank you Lord. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Balikan po natin verse 10. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Verse 11, sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, bago po natin umpisahan itong Roman number 7, mga kapatid. Babasahin ko lang po, yung aklat po na Apostol Pablo sa Efeso. Wala po sa inyong screen, pero kung may hawak po kayong mga Biblia, literal pong Biblia, Bible, samahan niyo po ko sa pagbubuklat at sa inyong mga gadget. Huwag po natin ipagpaliban, instruction po ito ng Diyos para makapamuhay tayo bilang bayan ng Diyos na kanyang iniligtas saksang-ayon sa kanyang kalooban. Sabi po sa Ephesians chapter 5, beginning verse 1 to 17, pakinggan po natin ito. Mahalaga po ito. Sang-ayon kay Apostol Pablo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Sino tutularan nyo? Si Kristo. Sa kanya naging pamumuhay. Verse 2, mamuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Yung buhay po natin, mga kapatid, yun ang nais ng Diyos. Ialay natin ito ng buong puso. Verse 3, kayo'y mga hinirang ng Diyos. Kaya't dahil dapat mabanggit, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kapuluhang pananalita. At pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiabid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Ulitin ko po verse 6. Huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makikisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng manararapat sa mga taong nasa liwanag. Talatang 9, sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Amen. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ay ibunyag ninyo ang mga iyon.
kahiyahiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Talatang 13, ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka. Ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mga kapatid, verse 15 ha, ulitin ko po. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino. Okay, full of wisdom ha. Makita niyo po yun sa kanina lang po no, sa Kawikaan. Full of wisdom. Kailangan ng pamumuhay natin, matalino tayo. Alam natin ang mali at ang tama. Alam natin ang masama at ang mabuti. Mga kapatid kong minamahal. Yan po ang gustong pamumuhay ng Diyos sa mga iniligtas ng Diyos. Okay? Sabi niya, verse 17. Verse 16. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Samantalahin po natin na gumawa ng kabutihan no, sa lahat ng pagkakataon. Puro mabuti po ang nais ng Diyos na pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. Huwag kayong maging hangal sa halip. Verse 17 po, no? Huwag kayong maging hangal sa halip. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yan po ang nais ng Diyos na pamumuhay natin. Makikita niyo po, no? Sa pamamagitan po, no, ng tema ng pananalita ni Apostol Pedro, Apostol Pablo. Sorry po. Makikita niyo po, no, ginagabayan tayo ng salita ng Diyos sa wastong pamumuhay natin bilang mga mananampalataya. Hindi po nagpapabaya. Halaga ng ating kaligtasan. Ano po ba ang halaga nito? Kabayaran? Isang negatibo? Pinapakita ba dyan isang negatibo at isang positibo? Basahin po natin ang negatibo po, no? Na pagkakaalam po ng ibang tao. Alam ninyo kung anong ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Okay, fast, mga kapatid. Yung nakaraan natin. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kayamanan, wealth, halaga po, no? Okay? Tignan natin yung positibong aspeto po. Kung hindi sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesucristo in verse 19. Yan po ang binabanggit sa Biblia, no? Isang negatibo, isang positibo. Kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Mga kapatid, ang Diyos natin ay banal. Walang dungis at kapintasan. At pinagbilinan po tayo ng Diyos. Kung ang Diyos natin ay banal, magpakabanal po tayo mga kapintasan, mga kaibigan, mga kapatid. Yung kumbaga po, no? Kumbagang wala man lang sa atin maipipintas. Panglabas na anyo,
panlabas na anyo, panloob na anyo. Malinis ang panlabas na anyo, sabi nga ng ating senior pastor, no? Ng mga nakaraang Sunday po na kanyang pangangaral. No? At panloob na anyo, walang dungis at kapintasan. Malinis ang kalooban. Kung naalala niyo po yun, no? Napakaganda pong pangaral yon sa ating bilang bayan ng Diyos. Bilang templo ng Diyos na nakikipamuhay sa bawat mananampalataya. Hallelujah. In Romans chapter 6, verse 6-7, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. At nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan, mga kapatid, tignan niyo po kung ano at papaano natin dapat isaalang-alang ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Nang siya po ay ipako sa krus, na ipako na po kasama tayo, mga kapatid, ang ating makasalanang pagkatao. Nang mamatay si Jesus, namatay na tayo sa kasalanan. Tingnan niyo po, unawain natin ang salita ng Diyos. Sabi po, no, ni Apostol Pablo, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. At nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan, mga kapatid, nang ipako si Jesus sa krus, kasama ang lahat ng ating kasalanan. Sabi nga ni Apostol Pablo, upang tayo sa ating pamumuhay ay hindi na maalipin pa ng kasalanan. Wala na. Patay na tayo sa kasalanan, mga kapatid. Dapat po naunawaan natin at lubusan natin naiintindihan ang salita ng Diyos. Nang ipako si Kristo sa krus, kasama ang ating pagkataong naipako. Lahat ng masasamang gawain at kasalanan na namamayani sa isang tao ay naipako na upang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Mga kapatid, alalahanin natin ang hirap at hapis na dinanas po ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Sapagkat ang namatay na, mga kapatid, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Tayong mga Kristiyano, mga kapatid, tayo ay malaya na sa kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Yan ang nais ng Diyos na tamang pamumuhay ng bayan ng Diyos, mga tao, mga mananampalataya na tinubos ng Diyos sa kasalanan. Wala na, dapat hindi na tayo naiisahan, nadadalawan o pangatlo ng kasalanan. Hindi na dapat nangyayari po sa atin yun. Kaya sabi niya, isipin natin, maging matalino tayo. Mga instruction po, simpleng instruction ng Diyos. Pero po, ilagay natin yung ating sarili at tanggapin natin po yung magagandang katuruan na ito ng Panginoong Hesukristo. Okay? In 1 Corinthians 6:20, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, walang katumbas na halaga, walang kapantay na halaga.
ginto man ito o pilak o salapi, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Ito po'y walang katumbas na halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ng Diyos. Ang ginawang pagtubos po ng ating Panginoong Kristo nang siya po'y mamatay sa krus ay wala pong katumbas na halaga. Ito'y dahil sa habag ng Diyos. Ito'y kaloob sa atin ng Diyos. Mga kapatid, walang katumbas na kahalaga. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, balikan lang po natin. Anong sabi niya po? Gamitin ninyo, ito po, yung katawan ninyo, yung flesh. Tayo pong bayan ng Diyos. Tayong templo ng Diyos, gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Hallelujah. Hindi masayang ang mga pagkakataon, mga kapatid. Okay, meron pa po tayong 7 minuto. Tuloy lang po tayo. Ang plano ng Ama, si Kristo, ay pinili bilang pundasyon ng mundong ito. Amen. Siya po ang kauna-unahang pinili ng Diyos Ama upang maging pundasyon ng mundong ito. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay. Amen. At nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Mga kapatid, dahil sa pananampalataya, nabuhay po yung buhay na pag-asa na ibinagay sa atin ng Diyos. Hallelujah. Now, lastly po, no, ang bihikulo ng ating kaligtasan. No? Paano po ba tayo makakalating? No? Paano tayo makakaabot? No? Ano ba ang ating sasakyan? Bihikulo. Tagalog na Tagalog po. No? Ang bihikulo na ating kaligtasan. Ang bagong kapanganakan o pagsilang na muli na mararanasan ng bawat tao na pagbabagong buhay at sa mga henerasyon pang darating. Basahin po natin ang mga talatang ito. Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Obey. Yan ang nais ng Diyos. Obey. Always obey. Sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat. Okay, tignan natin, no? Tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Yan po ang nais na pamumuhay ng mga mananampalataya. Tapat na pagmamahal sa mga kapatid, kaya maalab at taus-puso kayong magmahalan. Yan po ang kabilin-bilinan ng Panginoon na nararapat na pamumuhay na kinalulugdan ng Diyos. Hallelujah. Say amen po. Kung nandiyan pa po kayo, mga kapatid. Hello. Okay, sapagkat muli kayong isinilang. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 7, 8, 9, 10. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di maskwat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob. Habag. Sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Ikaw, ako, tayong lahat ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, faith. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Mga kapatid, sa huling talata po, tingnan po natin na kung ano tayo ngayon. At present time. Ngayon po. Ngayon. At kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Amen. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Kailangan po nakikita sa ating mga gawa, mga kapatid. Sabi niya dyan, no? At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Kailangan po, kung tayo po ay sumasampalataya, sabi nga ng small group ni Kuya Romy kanina, kailangan makita sa ating mga gawa. Hallelujah. Ang lumang aklat nito ay ang salita ng Diyos na magdadala sa atin para sa Kanya. Dahil ang salita po ng Diyos ay nasa puso, isipan, buong pagkatao at kaluluwa ng isang mananampalataya. Yan po ang magdadala sa atin bilang behikulo. Tama po ba? Ha? Sabi niya, sa lumang aklat, ito ay ang salita ng Diyos na magdadala sa atin para sa Kanya, no? Verse 23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Yan po ang magsisilbing behikulo. Kapatid, tignan natin, ang buhay natin ay tunay na maikli lamang. Sinasabi po sa mga propesiyang ito, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang karigtan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Tingnan niyo po, no? Pagka narinig natin, no? Magandang balita. Parang simple po, no? Hindi po natin alam kung ano ang lalim na nilalaman po ng magandang balita, mga kapatid. Ang dakilang kaligtasang kaloob ng Diyos. Hallelujah. Isaiah 40:6-8, magpahayag ka, o sabi ng tinig, ano ang ipapahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mong lahat sa tao. Ipahayag mong ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Natutuyo ang damo, kumukupas sa mga bulaklak kapag sila'y nahipan ng hanging mula kay Yahweh. Tunay ngang ang tao ay tulad ng damo. Hallelujah. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas. Ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mga kapatid,
maikli lang po ang ating buhay, ikinumpara sa damo, bulaklak na kumukupas, mga kapatid. Ngunit ang salita ng Diyos ay panghabang panahon. Hallelujah. Purihin ang banal na kasulatan ng Diyos. Maraming pong salamat sa inyo, mga kapatid, at tayo po ay magtatapos dito. Mga kapatid, ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. God bless you all.